Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Mark. Kinakabahan ako. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko rin alam kung ano yung mas nakakahiya. Yung ginawa ko ba kanina o yung pagtayo ko dito ngayon. Pagpasensyahan nyo na ako. Sinubukan ko pong sumulat ng mensahe kay Ranil at sa mag-asawa. Pero hindi ako makapag-compose. Siguro sasabihin ko na lang kung ano yung mga bagay na gusto kong sabihin. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit ako yung napiling best man. Kasi nakatutuwang isipin na mag-aapat na taon pa lang kami magkakilala ni Ranil. At wala kaming ibang banding kundi sa trabaho. Yung mga araw na magkasama kami sa trabaho, masasabi kong yun yung mga araw na naging masaya ako magtrabaho. Hindi ito bromance ha. May mga bagay talagang hindi maipaliwanag na nararamdaman natin. Alam ko namang agree kayo doon. Hindi, kapitan mo siya. Salamat pa rin sa pagkakataon kasi kahit papaano, alam kong nahirapan ka rin na sabihan ako na sana ako na lang yung kunin mong best man. Kahit alam mo namang hindi ako sanay sa ganito, ikaw yan eh. Pumayag ako. Hindi ko alam kung ano nakakatawa sa sinasabi ko, bakit kayo tumatawa. Meron lang akong maiksing kwentong i-share siguro. Galing to sa akin, sa experience ko. Alam naman natin na yung nakaraang taon at yung taong kasalukuyan, marami tayong pinagdaanan. Maraming lumisan, maraming na maalam. Di ba marami tayong nasasabing magagandang bagay kapag yung tao wala na? Gagamitin ko siguro yung pagkakataon ngayon habang maririnig niya pa. Di naman siguro masama, di ba? Huwag niyo akong tawanan. Clara. Last year, nag-test positive po ako sa COVID. Nakuha ko siya sa trabaho. At ang unang-unang taong nilapitan ko, si Ranil. Kasi hindi ko alam yung gagawin at alam kung siya yung makakatulong sa akin. Akala niya siguro nakalimutan ko na yung pati kay Clara, yung tulong ninyo. Walang katumbas na material na bagay yung... Hindi ako naiiyak, pinipigilan ko. Wait lang, magpo-post lang ako. Akala nila simpleng bagay lang, pero para sa akin, pinapahalagahan ko yun at makabuluhan siya sa akin. Hindi man tulong pinansyal, pero yung kagustuhan makatulong sa kaibigan. Kaya, Neil, Clara, maraming salamat. At pangalawa, nitong taong kasalukuyan, nagkaroon ako ng pangyayari sa malapit kong pamilya na akala ko mawawala na siya. Akala ko kahinaan yung... Akala ko pagiging matapang yung kinikimkim mo yung gusto mong sabihin sa tao. Kasi siguro ganun kapag sa lalaki magkakapatid eh. Hindi kayo masyado nag-uusap. Hindi ko alam kung parehas kami ni Ranil kasi alam ko lang may mga kapatid siyang lalaki. Pero nung nalagay siya sa bingit ng kamatayan, bakit parang ang sakit? Yung pala yung mga gusto kong sabihin, naiipon sa loob ko. Kaya gagamitin ko yung pagkakataong ito habang nandito pa yung taong lubos na nakatulong sa akin na na-appreciate ko. Sasabihin ko sa kanya. Ranil, Clara, alam ko hindi mo pa ako personal na kilala. Maraming salamat. At special mention po, hindi ko rin po ito makakalimutan. Ma'am Nanette, kahit pilit po akong tumututol sa tulong na pinapaabot ninyo, kayo po yung nagpumilit.
Isa rin po kayo sa mga taong nagpatunay sa akin na hindi kahinaan. Yung maging vocal ka, gusto mong sabihin mo yung mga gusto mong sabihin kahit alam mong makakasakit pero makakatulong. At tatapusin ko na yung speech ko pero mayroon lang akong tanong. Sino po yung mga single? Pwede pong taas ng kamay. Hindi po ito biro. May gusto lang akong sabihin. Taas ng kamay po, please. Para matapos na po. Hindi, joke lang. Eto po. Yung sa mga single, kung maghahanap po kayo ng partner, wag na wag kayong pipili ng mabait. Dahil ang mabait po may pinipili. Pwedeng mabait siyang kaibigan, pero hindi siya mabuting anak. Pero pwedeng mabait siyang asawa, pero suwail siyang kapatid. Ang piliin po ninyo, mabuting tao. Yun po ang nakita ko kay Ranil. Kaya, congratulations, Clara. Pwede na mag-alay. Pwede pong tumayo tayong lahat at mag-alay ng toast para sa selebrasyon ng bagong mag-asawa.